Emma. Emma. Wala ka ba sa sarili mo? Bumaba ka rito. Tio, wala na si Tio. Ang paggawa nito ay magpapanatili lang sa kanya, sa hindi mapayapang pahinga. Lahat kayo ay mga mamamatay tao. Sabi ko sa'yo, masyadong mahina ang Deo para magbigay ng dugo. Pero hinila mo pa rin siya doon. Pinatay mo siya. Naaksidente sa kotse ang Lucas. At nangangailangan ng pagtuturok ng dugo. Ang uri ng dugo niya ay bihira. Tanging RH-negative dugo ng Theo ang makakapagligtas sa kanya. Kayo. Hayaan lang ba siyang mamatay? Eksakto. Ang lolo ni Lucas, James, ang pinakamayaman sa bayan. Ang buong pamilya natin ay nakadepende sa kanya. Emma, tumigil ka sa pagiging hindi makatwiran. Talagang hindi makakaligtas ang Lucas kung walang RH-negative dugo ng Theo. Kaya nararapat mamatay ang Deo. Ang kaunting dugo ay hindi makakapatay sa kanya. Ang pagkamatay ng Theo ay walang kinalaman sa amin. Emma. Aksidente lang ito. Walang gustong mangyari ito. Tigilan mo ang drama. Makinig. Nakita ko ang footage ng surveillance. Mrs. Aston, dapat tayong tumigil. Bata lang siya. Ang pagkuha ng mas maraming dugo ay maaaring magdulot ng acute hemorrhagic shock. Ang dami nito ay malayo sa sapat. Magpatuloy sa pagkuha. Kailangan ng anak ko ng mas maraming dugo. Ang biyenan ko ang may-ari nitong pribadong ospital. Ang inililigtas ninyo ang tagapagmana ng Aston Corp. Pero, Ginang, Aston, nawalan na ng malay ang pamangkin ninyo. Hindi na kami pwedeng kumuha pa ng dugo. Anong lakas ng loob mong magpanggap na patay? Gising ka ngayon. Gising. Tingnan mo. Gising na siya. Sige na, kumuha pa. Kaunting dugo lang naman ang idodonate niya. Kung dagdagan pa, pwedeng mamatay siya. Tay, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Iligtas mo ako. Tio, mabait na bata. Naaksidente si Lucas at nawalan ng maraming dugo. Kailangan niya ng dugo mo para mabuhay. Nangako ka sa akin na ililigtas mo si Lucas, di ba? Gusto ko miligtas si Lucas. Kung ililigtas ko si Lucas, magkakasama pa rin ba kayo ni Mama? Oo, syempre. Basta iligtas mo lang si Lucas. Magkasama kami ng mama mo magpakailanman, okay? Pwede na kayong magpatuloy. Mangako ka sa akin, Tay. Nangangako ako. Pinatay mo ang anak ko. Owen. Pumirma ka sa consent form para sa pagdodonate ng dugo, di ba? Ginawa ko yon para sa pamilya natin. Di ba? Owen. Pinatay mo ang anak ko. Pagbabayaran mo to. Papatayin kita. Bitawan mo. Lumayas ka sa akin. Ang buhay na to. Napakahirap. Kung may susunod na buhay. Kaya. Deo. Diyos ko. Totoo ba ito? Buhay na naman ako. Bumalik ako. Nanay, huwag kang umiyak. Hindi na ako kakain ng candy. Ibibigay ko lahat sa'yo. Mabait na bata. Nakatulog ako at nagkaroon ng nakakatakot na bangungot. Kagigising ko lang. Mahal na mahal kita, Deo. Sobrang mahal. Nanay, huwag kang matakot. Kumuha ka ng candy. Gagaan ka agad ang pakiramdam mo. CJ. Deo, tingnan mo nga. Taong 2025. Heto. Abril 6. Ito yung araw na naaksidente sa kotse si Lucas. Nanay, huwag kang matakot. Kumuha ka ng candy.
Owen, huwag mo nang isipin na pag-donate ng dugo si Theo. Hello, Dad. May importante akong sasabihin sa'yo. Sumakay ka sa kotse. Dahan-dahan. Sa nakaraang buhay ko, namatay si Theo. Bago ko makipaghiwalay kay Owen. Breaking news. May malaking aksidente sa overpass. Ang mga nasugatan ay dinala na sa ospital. May naisip ako. Lua! Dad, Lua! Paalam, nanay. paalam, anak. Lucas. Nandito ako, Lola, Lolo, Lucas. Mahal. Mahal, may nangyari. Emma. Anong nangyayari? Anong problema? Sabihin mo lang, abala kami. Birthday ng Lucas ngayon. Magpa-party kami para sa kanya. Hindi mo ba narinig ang balita? May naaksidente sa overpass. Nasa kotse si Theo. Parehong nabali ang mga binti niya. At malaki ang pagdurugo niya. Kailangan niya ng transfusion ngayon. Re-negative siya. Pero walang match sa ospital. Paano nangyari ito? Sandali, RH negative din si Lucas. Plano mo ba siyang mag-donate ng dugo para sa tiyo? Hindi papayag ang Mia. Kapatid mo siya. Bakit lahat dapat dumaan sa kanya? Emma. Alam mo kung paano. Napangasawa ng Aston family ang Mia. Ang lolo ni Lucas ang pinakamayaman sa bayan. Pinakamayaman. Umaasa ang pamilya natin sa Mr. Aston Sr. Pero tatay mo si Theo. Iiwan mo ba ang anak mo para lang mapasaya sila? Tama na. Nakita ko sa balita. Nag-pile up sa overpass. Kotse lang ang naaksidente. Anong problema? Lola, gusto kong maging celebrity balang araw. Magaling. Tingnan mo kung gaano magaling sumayaw ang Lucas. Spoiled na bata na pinalaki ng dalawang pamilya. Lucas, kung hindi niya ginulo ang driver, hindi sana nangyari ang aksidente. At hindi sana namatay ang Theo sa pag-donate ng dugo. Lucas. Lucas. Ayos lang ba? Bantayan mo ang anak mo. Paano siya nakakasayaw sa gitna ng daan? Driver ng Gray family ako. Delikado yan. Wala kang pakialam. Wala ka bang ang awa? Hindi mo matanggap kahit isang bata, kaya nga. Driver lang talaga. Anong problema sa pagiging driver? Ikaw ang may kasalanan dito. Maayos ang asal ng anak ko. Sino ka para turuan siya? Hindi ka kapanipaniwala. Mr. Gray, sorry sa abala. Huwag kang mag-alala, huminto sa gate. Malapit na lumabas ang anak ko. Huwag kang umalis. Tingnan mo, kung may mangyari sa apo ko. Paparusahan ko ang buong pamilya mo. Hintuan mo ang kotse. Huwag kang umalis. Lola, natatakot ako. Mabait. Pagod ka siguro. Nandito, Lucas, kumuha ng candy. Huwag kang matakot. Ayos lang. Nagpapalakas ako ng loob ang mga candy. Lucas, ang galing mo sa pagsayaw. Hindi tulad ng ilang loser. Gusto pa ng dugo ni Lucas para maligtas siya. Mag-impyerno ka. CJ, Ruby, ang US dollars is $1 million sa account mo. Ay regalo ko sa kasal. Kailangan ko ito ngayon. Kailangan ko ang pera. Mag-impyerno ka. Hindi mo makukuha kahit sentimo sa akin. Mom. Lola. Emma, huwag mong guluhin ang Ruby. Mag-apologize ka sa kanya ngayon. Lucas. Lucas, anong problema? Oh, Lucas. Lucas, anong problema? Nako, Lucas. Hindi mo pwedeng lunok ang candy ng isang bagsak. Natakot ako.
Oh, sweetie ko, buti naman okay ka. Kung hindi, paano ko ipapaliwanag ito sa Grandpa James mo? Eksakto. Ang lolo ni Lucas ang CEO ng Aston Corp. Malaking tao siya. Eksakto. Sinabi ng lolo ko na ako ang future heir ng Aston Corp. Mas magaling ba siya kaysa Deo dahil heir siya ng Aston Corp? Mas magaling ba siya kaysa Deo? Ibig sabihin, pwede mo lang hayaan na mamatay si Deo. Papahirapan kita ng mas malala kaysa sa naranasan ni Deo. Sa alaala ng past life ko, sa kalahating oras, masasangkot si Lucas sa car accident papunta sa hotel. Ruby, Frank. Si Lucas at Deo lang ang renegative sa pamilya. Wala nang natitira sa mga blood bank sa lungsod. Mag-dream ka, huwag mo ngang isipin. Lola, ayaw kong mag-donate ng dugo. Natatakot ako sa needles. Tingnan mo. Nagpanik si Lucas. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Lucas, small blood draw lang, okay. Hindi masakit. Hindi. Hindi pwede. Heir ako ng Aston Corp. Mahalaga ang dugo ko. Hindi ko ibibigay ito sa Theo. Eksakto, si Lucas ang grandson ni Mr. Aston Sr. Hindi mo siya pwedeng saktan. Tama, umalis ka dito. Father, Mother, paano kung si Lucas ang nasa ganitong sitwasyon? At si Deo lang ang makakapag-save sa kanya? Ganito pa rin ang gagawin mo? Paano? Paano mo nang ahas na sampain si Lucas? Papatayin kita. CJ, sana manatili ang ganitong attitude mo kahit ano. Ganito ako palagi. Huwag kang mag-alala. Okay lang si Lucas. Hindi namin kailangan ng concern mo. Kahit dumating ang araw na iyon. Mamamatay ako kaysa humingi sa iyo. Maganda. Tandaan mo ang sinabi mo. Nagmamalaki, ha? Tatawag ako sa Mia ngayon at papapunta si James. Tingnan natin kung gaano ka magmamalaki. Emma, halimaw ka. 8 taon pa lang si Lucas. Paano mo nagawang hingin sa kanya na magbigay ng dugo? Halimaw. Isa kang halimaw. Nang pinatay mo si Deo sa nakaraang buhay, naisip mo ba na 8 taon lang siya noon? Hindi namin hahayaang magbigay ng dugo si Lucas. Owen, sa tingin mo ba tama ito? Emma, tigil na yan, okay? Nakakapagsalita ka pala. Akala ko ba pipi ka na? Naghihingalo ang anak mo, at wala kang masabi. Mga magulang ko sila at asawa kita. Ano bang dapat kong gawin? Owen, tama ba kami ng nanay mo? Emma, tama sina tatay at nanay. Hindi natin kayang kalabanin ng mga Aston. Kaya karapat dapat mamatay si Deo. Hindi. Umalis ka. Ikaw. Ano ba yung ugali mo? Paano mo nagawang sigawan si Owen? Huwag ka nang umasa na makakuha ng kahit piso sa amin. Hindi ko kukunin ang pera ninyo, at mas mabuting tandaan mo. Ang bawat salitang sinabi mo ngayon, Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Iginagalang mo ba ako? Umalis ka. Huwag ka nang magpakita ulit dito. anong ginagawa mo? Narinig ko na gusto ng mga Bell na magbigay ng dugo, Lucas. James, misunderstanding lang yan. Hindi kami yun. Si Emma yun. Oo, hindi na siya parte ng pamilya namin. James, huwag mo nang isipin yun. Emma, binabalaan ko kayo. Lumayo kayo sa anak ko. Hindi kayo makakuha kahit kititing ng dugo niya. Ang mawawala lang sa kanya ay kaunting dugo. Pero ang anak ko ay maaaring mawala ng buhay. Ang buhay ni Theo ay walang kwenta naman. Kung mamatay siya, mamatay siya. Ano ngayon? Bakit dapat magdusa ang isang Aston? Para mabuhay ang walang kwentang anak mo? Emma, may konsensya ba kayo? Ang aksidente ni Theo ay karma lang.
Karapat-dapat lang sa kanya yun dahil hindi siya sumunod sa amin. James, dahil narito kayo, ipapaliwanag ko. Hindi na parte ng pamilya namin ng Emma at Theo. Oo, putol na ang relasyon namin. James, satisfied ba kayo sa pag-handle namin sa kanya? HMM. Ano pa? Owen, i-divorce mo siya? I-divorce mo siya ngayon? Hiwalayan mo na siya ngayon? Pa. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Huwag mong kalimutan. Ang trabaho mo ay inayos ni James. Oo, hindi man lang kayang alagaan ng babaeng ito ang sarili niyang anak. Walang silbi siya. Ang isang tulad niyang talunan ay hindi karapat-dapat sa pamilya natin. Malapit na ang oras. Nagtataka ako kung gaano pa katapang ang mga sasabihin mo. Noong kailangan ng mahal mong apo, ng dugong renegative para mabuhay. Ito, ako, Owen. Kung hihiwalayan mo si Emma, tatasan ko ang sahod mo. Makukuha mo $50,000 kada buwan. Nako, $50,000. Owen, tingnan mo kung gaano kabait si James. Madali lang naman ang trabaho mo. Ngayon, kikita ka ng $50,000 kada buwan nang walang ginagawa. Makukuha mo ang kahit sinong babae ang gusto mo. Salamat, Ginoong Aston Sr. Salamat, maraming salamat. Emma. Sabihin mo na lang, Makakatanggap ako ng $50,000 kada buwan nang walang ginagawa. Walang makakatanggi sa alok na ganyan, di ba? use $50,000 kada buwan? Kaya hahayaan mo lang na mamatay ang anak mo. Hindi. Ako. Handa na ang kasunduan sa paghihiwalay. Pirmahan mo. Magaling. Pero dagdagan mo ng isa pang kondisyon ang kasunduan. Ikaw at si Theo ay aalis sa lungsod na ito. At mananatili kang hindi bababa sa 6 na milya ang layo sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko ng dugo ni Lucas. Marumi ito. Hindi ko gusto ang dugo ni Lucas. Marumi yan. Pirmahan mo yan. Owen, tama na ang kalokohan. Huwag mong sayangin ang oras. Pirmahan mo lang. Magdiriwang pa rin tayo ng birthday ni Lucas pagkatapos. Talagang pinush ninyo ang limitasyon. Hindi ba kayo natatakot na magmamakaawa ka sa akin balang araw? Emma, huwag kang mag-alala. Kung magmamakaawa kami sa'yo, lahat kami ay tanga. Siguradong gagawa ako para hindi mo na makukuha ang dugo ni Theo ulit. Well, tandaan mo ang sinabi mo. Emma, hindi mo dapat hiniling sa Lucas na mag-donate ng dugo. Alam mo na lahat tayo ay nakadepende sa Astens. Owen, hindi karapat-dapat kang maging tatay. Tara, Lucas, oras na para pumunta sa birthday party mo. Tara na! Sa party! Emma, Rani, gusto ko maging celebrity balang araw. Okay. Hoy, dahan-dahan. Ginoong Lucas, huwag kang gumalaw-galaw. Delikado. May lakas ng loob ka. Lucas ay maaaring gumawa ng gusto niya. Driver lang kayo. Paano mo siya pinapag-utos? Eksakto. Sweetheart, gawin mo ang gusto mo. Sige, mas malakas kang tumalon. Sige, mas malakas. Dahan-dahan. Lucas.
Doktor. Kumusta ang apo ko? Ginoong Aston Sr. Bahagyang concussion lang po ang mayroon si Ginoong Owen Bell. Gagaling siya ng lubusan sa loob ng ilang araw. Pero, si Ginoong Lucas, Kumusta ang anak ko? Sabihin mo na sa akin. malakas ang pagdurugo ni Ginoong Lucas. Malubha ang kanyang mga pinsala. Malubha ang kalagayan niya. Kailangan mong iligtas ang apo ko. Kung hindi, mawawalan kayong lahat ng trabaho. Ginoong Aston Sr., kailangan pong mag-transfusion ng dugo si Ginoong Lucas ngayon. RH negative ang kanyang dugo. Napakabihira niyan. Walang match sa kahit anong blood bank sa lungsod. Gaano katagal pa ang anak ko? Mamamatay si Ginoong Lucas kung hindi kami makakahanap ng tagmang pinagkukunan ng dugo sa loob ng 48 oras. Ibig sabihin, si Theo na lang ang makakaligtas kay Lucas ngayon. Lahat ng sinabi noon, natutupad na. James, kailangan mong gumawa ng paraan. Apo mo si Lucas. James. Hanapin mo si Emma ngayon din. Alamin mo kung saang ospital si Theo. James, iniisip mo ba? Oo, gusto ko ang dugo ni Theo. Iyon lang ang paraan para mailigtas si Lucas. Hindi papayag si Emma dito. Talaga. Paano kung hindi natin sabihin sa kanya ang totoo? Sabihin lang natin na ang pribadong ospital ko ang magpapagamot kay Theo ng libre. Ang galing. Hindi alam ni Emma na naaksidente si Lucas. Desperado siyang iligtas si Theo. Papayag siya. Gawin na natin. Sige. Sa wakas, Emma, kailangan nating mag-usap tungkol ito sa anak mo. ano iyon? MS, Lynch, huwag kang mag-alala. Pamilya pa rin naman tayo. Nagkaintindihan lang tayo kanina. Pamilya. Katawa-tawa. Anong klaseng pamilya? Ang anak ko ay pinatay ng pamilya mo sa nakaraang buhay. Hindi ako naniniwalang ililigtas mo ang anak ko. Kailan ka pa naging mabait? Emma, magtiwala ka sa biyenan ko. Ito na ang huling pagkakataon ng anak mo. Oo, Emma, nasa ang ospital si Theo. Sabihin mo, Hindi ba't ayaw mo talagang iligtas siya? Bakit biglang nagbago ang isip mo? MS, Lynch, nagbago na ang isip ko. Pagkatapos ng lahat, si Theo ay pamangkin ng manugang ko. Para na rin siyang apo ko. Ilipat mo siya sa pribadong ospital ng Aston Corp. Kukunin ko para sa kanya ang mga pinakamahusay na espesyalista sa lungsod. At sisiguraduhin magagamot siya ng lubusan. Para kay James na biglang magbago ng isip, malubha na siguro ang kalagayan ni Lucas. Sige na nga, kung gusto mong magpanggap, sasabayan kita. Talaga bang kukuha ka ng pinakamagagaling na doktor para kay Deo? Siyempre, palagi akong tumutupad sa aking salita. Pwede mong tanungin ang mataas na lipunan ng Elwood kung anong klaseng tao ako. Bilisan mo, sabihin mo sa akin kung nasa ang ospital si Theo. Emma, sabihin mo na, kung mag-aantay pa tayo, hindi na aabutan si Theo. Pero kayo, Sabihin mo na. hindi ba't pinalayas nyo na kami ni Deo sa pamilya? Ay, galit lang ako kanina. Paano ko pababayaan ang apo ko? Oo. Sabihin mo na lang. Sabihin mo. CJ, sasabihin ko na. Sasabihin ko sa iyo. Nasa ospital si Theo, yung pinakamalapit sa overpass. Yung pinakamalapit sa overpass. Iyon ang Everwell Hospital sa ilalim ng Aston Corp. Dr. Marsh, umamin ba ang Everwell Hospital ng isang bata na may bihirang RH negative blood type?
Oo, Mr. Aston Sr. Kakadala lang ng bata. Paano mo nalaman? Kunan ng dugo ang bata ngayon. Naroon ako sa loob ng 10 minuto. Pero Mr. Aston Sr., ang bata, tigilan mo yan. Gawin mo o umuwi ka. Nahanap namin siya. Nasa Everwell Hospital siya. Iyon ang pribadong ospital ko, na may pinakamahusay na pasilidad medikal. Ililipat ko si Lucas doon kaagad. Tayo na. Teka, sinabi mong ililigtas mo ang anak ko. Bakit mo kinukuha ang dugo niya? Para saan mo kailangan ang dugo niya? Akala mo ba talagang gagamutin namin ng libre ang anak mo? Magising ka. LV Aston SC, nangako ka sa akin. Kailangan mong tuparin ang sinabi mo. Iligtas mo ang anak ko. Pakiusap, iligtas mo siya. Dahil sa sumpa mo, ang apo ko at anak ko ay nasa ospital pa rin. Umalis ka. Kailangan mong tuparin ang sinabi mo. Nangako ka sa akin. Iligtas mo siya. Hindi ka pwedeng bumalik sa sinabi mo. Hindi ka pwedeng bumalik sa sinabi mo. Magmaneho ka. Isa ka lang malas na pinalayas namin sa pamilya. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa tulong ni James. Umalis ka. Tayo na. Tulungan mo ang anak ko. Sagipin mo ang anak ko. Umalis ka. Huwag kang bumalik sa usapan. Tulungan mo ang anak ko. Sagipin mo siya. Kamusta? Papa. Kamusta si Theo? Nasa amusement park kami. CJ. Kilukuha ako ng lolo at lola sa Ferris wheel. Masaya ako. Maganda. Theo, maging mabuti at sumunod sa mga lolo at lola mo. Sandali. Sabi ni James. May bata sa ospital na may negative blood. Hindi iyon nangyari sa nakaraan kong buhay. Kaya ibig sabihin, ang kasinungalingan na sinabi ko, maaaring makapatay ng ibang bata. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa Everwell Hospital. Mr. Gray, ang resulta ay, ang ibang driver ay lubos na may kasalanan. Ang bata sa kanilang sasakyan ay humawak sa manibela na nagdulot ng aksidente. Ginoong Gray, ayos ka lang ba? Baka kailangan mo ng isa pang check-up. Ayos lang ako. Mild concussion lang ito. Mukhang malubha ang pinsala ng pamilyang iyon. Yung adult, may concussion. At yung bata, malubhang nasugatan. Nasa emergency care ngayon. Tawagan mo ang insurance agent. Opo, Ginoong Gray. Ginoong Gray, may isa pa po. Sige, Gusto ni Ginoong Gray Sr. na bumalik ka para pamunuan ang negosyo. Dahil siya ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa bayan. Gusto niyang ilabas na ang kanyang tagapagmana. pag-usapan natin ito mamaya. Titignan ko muna ang anak ko. Opo, Ginoong Gray. Anong ginagawa ninyo? Gumagawa kami ng blood test para sa pasyente. Maghintay po kayo sa labas. Nagpa-blood test na ang anak ko. Minor injury lang ito. Bakit ang dami ng kinukuhang dugo? Sir, ginagawa lang po namin ito bilang responsibilidad sa pasyente. Kailangan ng mas malalim na pagsusuri ang anak ninyo. Hindi na kailangan ng anak ko ng karagdagang tests. Sir, ito ang nangungunang pribadong ospital ng Aston Corp. Huwag po sana ninyong pagdudahan. Ang aming kadalubhasaan sa medisina. Aston Corp. Oo, narinig mo ba sila? Ginoong Aston Sr., ang pinakamayaman sa distrito na ito. James Aston, ha? Pasensya, hindi siya nakakatakot sa akin. Ano ang gagawin mo? Nag-aral ako ng medisina sa loob ng 8 taon. Alam ko ang kalagayan ng anak ko. Hindi ito tubo ng pagsusuri. Ito ay para sa malaking pagkuha ng dugo. Hindi ka gumagawa ng pagsusuri. Sinusubukan mong ubusan siya. Pigilan siya. Huwag mo siyang paalisan. Pigilan siya. Pigilan siya. Huwag mo siyang paalisan kasama siya. Dr. Marsh, ano ang nangyayari? Ginoong Aston Sr., ang dugo ay nawala.
Ang lalaki. Kinuha niya ang babae. Teka, ang lalaki ay mukhang kilala. Pagkatapos, pigilan siya at kunin ang babae. Kung hindi natin makuha ang dugo, mamamatay ang anak ko. Kunin mo siya? Austin, pasok. Emma, bakit ka narito? Ipapaliwanag ko mamaya. Pasok ka lang. Emma, ano ang ginagawa niya rito? Alam ko, tama. Dapat narito siya para bumalik sa atin. Siya ay napakasama. Hindi niya gusto na makuha natin ang dugo. Pagkatapos nila, Hindi ko inakala na makikita kita rito. Mahaba ang kwento. Pero meron ka pa rin. Pagkatapos ng 8 taon, at tinatanggal mo ang mga gwardya, na may bata sa iyong mga braso parang walang anuman. Daddy, nasan tayo? Ang babae na ito, magiging bagong mami ko? Okay ka lang ba, Clara? Si Kinadabe na ito, isang dating kaibigan mula sa med school. Siya ang tumulong sa amin para makalayo. Ang ganda niya. Kamukha niya ang mga mata mo. Clara, batiin mo si Emma Labaynay. Hi, Miss Lynch. Salamat po sa pagligtas sa akin. Walang anuman. Austin. May dapat akong hinging paumanhin. Para saan? Hinahabol ni James Aston ang anak ko. Kailangan niya ang bihirang dugo ni Theo. Para mailigtas ang apo niyang si Lucas. Nagsinungaling ako at ipinadala sila sa Everwell. Akala ko'y ligtas si Theo doon. Hindi ko inasahang si Clara ay nandoon na may parehong bihirang dugo. Pasensya na. Muntik ko na siyang mapahamak. Emma, huwag kang mag-alala. At saka, niligtas mo na naman ang buhay ko. Ang unang beses ay noong nasa med school pa tayo. Ano ba nang iniisip mo? Nang ihalo ang asido sa acetone, alam mo ba ang mangyayari? Kalimutan mo ako. Lumabas ka na lang. Bilisan mo. Bago tayong dalawa ay mahuli. Alice! Tumahimik ka. Ilalabas ko ang lahat. Makikita mo, walang mamamatay sa panahon ko. Emma, nakatutok sa atin. Nakikita ko sila. Mag-seatbelt ka. bilisan mo. Habulin. Mas mabilis. Para ang kotse. Emma, masamang babae. Ibigay mo na ang bata. Emma, huminto ka na, o hindi ka na mabubuhay para pagsisihan ito. Subukan mo muna kaming habulin. Siin pa, mas mabilis. Banggain mo ang kotse niya. Nasa likod na naman natin sila. Desperado ka na ba, Yi Aston? Emma, huminto ka sa tabi. Ako lang ang makakapagligtas sa anak mo. Para ang hayop na kotse, Emma. Emma, pwede nating pag-usapan ito. Huminto ka na lang. Emma, hintuan mo na ang kotse. Pwede nating pag-usapan ito. Ginoong Aston Asse. Sa tingin mo ba maniniwala ulit ako sa'yo? Ikaw. Emma, delikado masyado. Relax ka lang. Kaya ko to. Nasaan ang lugar mo? May alam ka bang ligtas na lugar? Ikaw ang magpatnubay. Oh, kumanan ka sa dulo. Basement garage. May access ako. Mabuti. Kumapit kang mabuti. Hoy,
Miss Lynch, ang galing-galing mo. Emma, yung pagmamaneho mo. Nagmaneho ako ng taxi. Marami akong alam na daan kaysa sa iniisip mo. Ah, gusto mo bang umakyat? Sa lugar ko sandali. Hindi ako pwede. Naghihintay ang anak ko sa akin. Pwede silang nandoon sa labas, naghihintay. Kahit uminom ka lang ng tubig. Hintayin mong lumipas ang peligro. Miss Lynch, pakiusap. Simula nang maalala ko, kami lang ni Daddy ang magkasama. Lagi kong inaasam na may isasama siyang iba sa bahay. O kaya, pwede kitang pagtimplahan ng kape? CJ, Clara, pagbalik mo, siguraduhin maayos ang mga laruan mo. Ayokong may matisod, dahil sa mga yan. Huwag kang mag-alala, Tatay. Sisiguraduhin ko malinis at maayos ang lahat. Mabuti. Tara na. Emma, salamat. hindi ka na nagpa-practice ng medisina. Pagkatapos ng grad school, nagpakasal ako. Ay, sayang naman. Naalala ko, nakakuha ka ng full scholarship sa isang top medical EA program. Akala ng asawa ko. Masyadong matagal yon at malalayo ako. Gusto rin niyang magkaanak agad. Pero di natagal. Napagtanto kong hindi siya mabuti. At nawala na ang kasanayan ko. Kaya napunta ako sa pagdadrive. Kung kalahati lang ng talento mo ang meron ako, hindi sana ako palpak sa pananaliksik ng gamot sa cancer. Di ba? Huwag na nating pag-usapan yon. Kanina, sinabi ni Clara na mag-isa ka lang, nitong mga nakaraang taon. Nasaan ang nanay niya? Pumanaw siya ilang taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, pareho ng eskwelahan ni Clara, at ng anak mo. Nakikita kita tuwing sinusundo ko siya. Clara, kilala mo ba si Theo? Oh, katabi ko siya sa upuan. Magkaibigan talaga kami. Gabi na. Dapat na akong umuwi. O baka mag-alala si Theo. Sige, isasama kita. Well, Huwag kang magmadali sa pagmamaneho ngayon. CJ. Hoy, anak. Naging mabait ka ba ngayong araw? Malapit na akong umuwi. Emma, baka hindi mo alam. May gusto ako sa'yo. Noong med school pa tayo, 8 taon yon. Noon, ikaw ang naglabas sa akin sa laboratorio. At ngayon, ikaw ang nagligtas kay Clara. Ngayon naman, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ginoong Gray. Ano na? Sir, Ginoong Gray Sr., gusto kang bumalik para pamahalaan ang Gray Corp. Sabihin mo sa kanya, ito na ang huli. Kapag ang susunod kong pananaliksik sa gamot ay hindi magtagumpay, ako ang mamahala sa negosyo ng pamilya. Naintindihan, sir. Mag-uulat kami agad. Sandali. Sinusundan mo ba ako nitong mga nakaraang araw? Sir, Ginoong Gray Sr., ay, nag-aalala lang sa'yo. Kaya, nakita mo ang nangyari kanina. Oo, sir. Pero Madam Lynch ay mabilis. Hindi kami. Nakasunod. CJ, sa ganitong pagkakataon, gawan mo ako ng pabor. Kahit ano, sir. Sir, ang mga gwardiya ay nagsabi na dinala ni Ginoong Gray ang isang babae sa bahay. Ano? Ano ang ginawa niya? Dinala niya ang isang tao sa bahay? Ang batang iyon ay nagbago na. Binibigyan niya ako ng asawa?
Teka. Sino siya? Ang pangalan niya ay Emma Lynch. Siya ay profesional na driver, kakasal lang, at may anak na 8 taong gulang. May anak siya? Anak na lalaki. Mas mabuti pa yan, malamang mapag-arugang ina siya. May litrato ka ba niya? Ito si Emma Lynch. Ito naman ang anak niyang lalaki, si Theo Bell. Ay nako. Ang ganda niya. Halatang halata, napakagandang babae siya. Bulag talaga ang ex-husband niya. Para pakawalan siya. Mukhang desperado na ang chairman, na magkaroon ng apo. Teka, siya ay... Ayos lang po ba kayo? Anong nangyayari? Bill, bilasan mo. Kunin mo ang larawan ni Austin noong bata siya. May problema ba sa litrato ng bata? Paano? Magkamukha silang dalawa. Paano kaya nangyari yun? Sigurado ka ba na anak ni Emma Lynch ito, Theo Bell, at siya ay 8 taong gulang? Talaga po, doble ang check namin. Ang anak ni MS, Lynch ay Theo Bell. Siya ay 8. Katabi ni MS, Clara sa klase. At ang mga larawan ay bagong-bago. Walang mali. Ilang taon ko na gustong magkaroon ng apo. Nagkagulang ako sa paghihintay. Oh, Austin, yang batang yan. Simula nang pumanaw ang asawa niya. Nag-isolate siya. Walang balak mag-asawa ulit o mag-anak. Yan ang pinakamalaking problema ko. Kung ang batang ito ay talagang apo ko, itatreto ko siya tulad ng Clara at gagawin kong heir ng Grey Court. Pero, Mr. Gray Sr., baka nagkataon lang na magkamukha. Sa alam ko, wala pang contact si Mr. Gray. Sa ibang babae simula nang pumanaw ang asawa niya, hindi posible na nagkaroon siya ng anak kay MS Lynch. Bill, gusto ko ang buhok ng batang ito. Kunin mo, at ipadala agad, para sa DNA test. Pero, napakaingat ni MS Lynch. Isa pa. Ang Aston Corp ay hinahanap din ng batang ito. Hindi ito madali. James Aston ba ang tinutukoy mo? Ano ang gusto niyang gawin sa batang ito? Hindi pa alam. Pero parang napaka-alerto ni MS Lynch sa kanila. Kapag ganito ang pag-iingat ng isang ina, hindi kailanman, para sa magandang bagay. James Aston, yang hayop, paano niya naglakas loob na saktan ng apo ko? Sa ibabaw ng patay kong katawan. Makinig kang mabuti. Gusto kong ipasara agad ang lahat ng proyekto sa Aston Court. Ipasara agad. Hindi ako nag-aalala kung ano ang gagawin. Gaano karaming pera o resources ang gagamitin. Dapat mong hanapin si Theo Bell. Umalis ka. Ngayon. Opo. Sir, gagawan ko ito ng paraan. Theo, please. Dapat ikaw ang aking apo. Emma, sinisira mo ba tayo? Bakit mo kinailangang salungatin ang Aston Corp? Isang salita lang mula sa Mr. Aston Sr. Tapos na tayo. Mag-apologize ka sa kanya. O kalimutan mo ang trabaho mo. Sir, hindi ako mag-apologize. Suspendahan mo ang account ko kung gusto mo. Ako'y umaalis. Ikaw ba? Parang hindi na ako magdadrive. Kailangan ko ba talagang bumalik sa pagiging doktor? Emma, nasaan ba talaga si Theo? Nasuri ng Aston Corp ang lahat ng ospital sa lungsod, at wala siyang record kahit saan. Hoy, mahal ko. Sige na, makinig ka. Huwag kang magalit. Alam kong mali ang ginawa ko ngayon. Pakiusap, patawarin mo ako. Owen, hiwalay na tayo. Sige na. Huwag kang magalit, okay? Magbabago ako. Hindi ba sapat yun? Hindi ko na ito uulitin, sinisumpa ko. Tumahimik ka. Nakakasuka ka. Buisit. Makinig ka, Emma. Pirmado ko lang ang mga papeles. Hanggang hindi pa ito final. Asawa mo pa rin ako. At legal na ama ni Theo. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ibibigay sa iyo ni Ginoong Aston Sr. ang $5 milyong kung ibibigay mo si Theo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at sasabihing ninakaw ang anak ko. Binalaan na kita.
Itago mo siya kahit saan mo gusto. Mahahanap siya ni Ginoong Aston Sr. Nakakadiri ka, Owen. Isinasapanganib mo ang buhay ng anak mo para lang iligtas ang sarili mo. Anong klaseng lalaki ka? Sinabi ni Ginoong Aston Sr. na gagawin niya ang lahat para gamutin si Tio, at kaunting dugo lang ito para iligtas si Lucas. Paano naman naging panganib sa buhay niya yon? Kung hindi ko nabuhay ang buhay na ito ng 2 beses, hindi ko sana napagtanto kung gaano kayo kawalang puso. Handang ubusin ang buhay ng isang bata mula sa kanya. Owen, sabihin mo kay James na kalimutan na ito. Hindi ko siya hahayaan na gawin ang gusto niya. 10 milyong dolyar. Iyon na ang panghuling alok ni Ginoong Aston Sr. Tanggapin mo na habang maaga pa, o pagsisisihan mo ito. Hindi ako katulad mo. Hindi ko kailanman isa sa panganib ang buhay ng anak ko para sa pera. Buisit, Emma. 10 milyong dolyar yon. 10 milyon. Alam kong hindi ako pwedeng magkaanak, pero pwede pa rin nating gawin tulad ng dati. Gamit ang sperm bank at IVF. Noong nagkaroon tayo ni Tio, pwede tayong magkaroon ng maraming anak hanggat gusto natin. Halimaw ka. Wala kang iba kundi isang halimaw. Emma. Audrey. Dapat iyon ang mag-ugnay. Sa ebidensya. Ang mga Bell at ang mga Aston. Pinatay ninyo ang anak ko noon. Ngayon, bawat isa sa inyo ay magbabayad. Ginoong Aston Sr. Ayaw pa ring ibigay ni Emma si Tio. Hindi na yun mahalaga. Ano? Hindi ko maintindihan. Ama, tiningnan ko ang surveillance sa paaralan. Ang ama ni Emma ang sumando kay Tio. Sandali, ang footage ay pagkatapos ng aksidente sa overpass. Ibig sabihin, hindi nakasangkot sa aksidente sa kotse si Tio. Ibig sabihin, hindi nakasangkot sa aksidente ng kotse ang Tio, kaya lahat tayo ay nalinlang ni Emma. Nagawa niya talaga ng plano na ganito. Alam kong masama ang ugali niya. Sandali lang, kung hindi pumunta sa Everwell Hospital ang Tio. Sino ang isa pang bata na may rare blood? Wala na tayong oras para mag-alala tungkol dito. Kailangan nating puntahan agad ang bahay ng mga magulang ni Emma. Nandoon dapat ang Tio. Mom, Dad, naaalala pa ba ninyo kung nasaan ang Lynch residence? Nakapunta tayo doon minsan. Ito ay isang lumang bahay, sa countryside. Tama. Sige, sobrang limitado ang oras. Dapat tayong umalis na, at ibalik ang Tio. Tara na. Sir, nakuha namin. Nakuha mo ang buhok ni Tio, hindi eksakto. At may lakas ng loob ka pang magpakita, kunin mo na ngayon. Natagpuan namin ang toothbrush ni Tio, sa paaralan ni MS, Clara. Ang toothbrush niya? Siyempre, bakit hindi ko naisip yon? Makukuha rin ng DNA mula sa toothbrush. Ano ang resulta? Ang DNA sample mula sa toothbrush ni Tio ay 99.99% match sa sample ni Mr. Gray. Siya ang apo mo. Talaga bang apo ko siya? Oo, pero may isa pang bagay. Sabihin mo, nang mahanap namin ang sipilyo. Sinusuri ng mga Aston ang footage sa paaralan. At, hinahanap nila si MS Lynch at Tio, at papunta na sa Lynch residence. Alertuhan ng security department, magpadala ng 3 team. Kung may manggahas na humawak sa apo ko, hindi na sila muling mabubuhay. Opo, sir. Teka, Austin, sagutin mo. Dad, sabi ko walang tawag hanggat hindi tapos ang research. Tumahimik ka, gago ka, ni hindi mo maprotektahan ng anak mo, at nagtatrabaho ka pa rin, sa walang kwentang gamot na yan. Ay, alam mo na pala. Siyempre alam ko rin na si James Aston, ay balak ubusin ang dugo ng apo ko. Huwag kang mag-alala, Dad. Nailabas ko si Clara doon, bago pa nila siya masaktan. Hindi si Clara. Si Tio. Ang anak ni Emma Lynch, si Tio Bell. Kakakuha ko lang ng DNA results. Si Tio Bell, ang iyong tunay na anak.
Si Tio Bel ang tunay mong anak. Impossible, hindi pa nga kami nagkikita ni Emma mula noon ang mag-med school. Hindi ko nga siya nahawakan. Sige, magpanggap ka pa ng tanga, ha? Hindi ko alam. Nakaya mo pala, anak ko talaga. Tay, sinisumpa ko, kami ni Emma, hindi pa nagkaroon ng relasyon. Wala nang saysay yan ngayon. Makinig kang mabuti. Pinuntiryan ni James ang mga lynch. Kung may mangyari man, sa apo ko, papanisin ko ang laboratorio mo. Kasama ka. Ang address, ibigay mo sa akin ang address ng mga Ravenay. Bill, ang address. 27 Willow Way, Oxmont Hill. Umalis lang ang mga Aston 10 minuto ang nakalipas. Naririnig mo yan? Nandoon ang anak mo sa 27 Willow Way. Kilos. Ihanda ang kotse. Ako mismo ang kukuha sa apo ko. Opo, sir. Serena, iligtas ninyo ang apo ko. Yara, narito ang lahat ng mayroon ako. Ang footage ng dashcam ay nagpapakita ng lahat ng kanilang krimen. Emma, ang ebidensyang ito ay magiging mahalaga para sa iyong personal injury at civil rights cases. Pero, ano naman ang tungkol sa pagtatangka nilang kidnapping si Theo? Hindi ba ito sapat para makulong sila? Malayo pa. Malulubhang krimen ang mga sinasabi mo. Ngunit ang ebidensya ay malayo sa pagiging sapat. Alam ko na. Hindi ito sapat. So, ano ang gagawin natin? Hindi natin sila pwedeng hayaan lang na makalusot. Kung gusto natin ng kumpletong kaso, iisa lang talaga ang paraan. CJ, gagawin natin. Emma. Putang ina mo. Buksan mo ang pinto. Isuko mo si Theo. O susumpa kong susunugin ko ang lugar na ito. Masamang babae ka. Wala ka nang naging iba. Kundi isang sumpa sa amin, mula nung pumasok ka sa pamilya namin. Buksan mo ang pintong ito ngayon din. Bago kami mawala ng pasensya. Tumahimik ka. Ako na ang lalabas para tingnan. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dito. Wow, may mga tao talaga na nakatira dito. Emma, nasaan ang anak mo? Ibigay mo siya. Yara, tawagan mo ang pulis. Walang signal. Tatawag sa pulis? Sige, subukan mo. Pinagdudahan kong makakausap ka ng kahit sino. Ikaw ang nanganak sa masamang babae na ito. Ngayon, babayaran mo ito. Umatras. Bitawan ang tatay ko. Sinasabi ko, kung may mangyari sa Lucas, ang buong pamilya mo ang babayad. Ruby, pakiusap. Pamilya tayo. Pag-usapan natin ito. Huwag mong saktan ng anak ko. Sino ba talaga ang pamilya mo? Wala kang kahihiyan. Papa. Ang anak mo, pinatalsik na sa pamilya namin. Kaya huwag mong isipin na makakabalik pa siya, sa pamamagitan ng pag-akyat. Mahuhuli kayong lahat dahil dito. Mahuhuli. Ang buong lungsod ay sumusunod sa Astens. Halika, Emma, sabihin mo sa amin kung nasaan ang anak mo, ngayon. Aray, ang kamay ko. Tumigil. Huwag mong saktan ang tatay ko. Bitawan mo siya. Emma. Huwag kang magmatigas. Ibigay mo lang ang Theo. Ang pagkuha ng kaunting dugo ay hindi makakapatay sa kanya. Putang ina mo, mga hayop kayo, hindi kayo mag-aalala kung mabuhay o mamatay ang anak ko. Owen, duwag ka. Sama-sama ka sa kanila. Habang sinasaktan nila ang asawa mo at anak mo, kaiyahiya ka. Umalis ka. Maaari kong sabihin ng pareho sa'yo, kung babayaran mo ako ng ganitong halaga kada buwan, tutulungan ko rin kayo.
Emma, magsalita ka. Makinig, Emma. Ito ang huling babala mo. Sabihin mo sa amin kung nasaan ang anak mo, o gagawin kong impyerno ang buhay mo. Emma, nauubos na ang pasensya ko. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Tio, at mapapayapa ang mga magulang mo, sa natitira nilang mga araw. Manahimik ka. Dahil sa mahihinang puso nila, tingnan natin kung gaano tatagal sila, kapag tinanggihan na sila ng bawat ospital sa Elwood. Naririnig mo ba yan? Ngayon, magsalita ka na. Saan mo itinago si Tio? Sabihin mo. Emma, huwag mong sabihin sa kanila. Mamamatay si Tio kapag nahanap nila siya. Bitawan mo siya. Ang apo ni Ginoong Aston Sr. ay isang maharlika. Ang apo mo ay wala, kundi dumi, at ang dumi ay para lamang year-okan ng hari. Eksakto, hindi kailanman maaabot ni Tio si Lucas. Ang buhay niya ay hindi katumbas ng dumi sa sapatos ni Lucas. Ngayon, magsalita ka, isuko mo siya. Emma, may 10 segundo ka. 10. 9. Kalimutan mo na. Kahit mamatay ako, hindi ko. 3. 2. Nanay. Tatay. 1. CJ. Sasabihin ko na. Sasabihin ko. CJ. Sasabihin ko na. Hindi. Kita mo, kung pumayag ka kagad, hindi na sana sila dumanas ng lahat ng ito. Eksakto, magsalita ka na. Nasa. Tigilan niyo sila! Nier, nandito ako! Huwag niyo saktan si Mama! Tio, Alam kong lalabas din siya sa bandang huli. Sabi ko sa'yo, magkulong ka sa kwarto mo. Sa kwarto mo. Bakit ka lumabas? Narinig ko si Lolo na sumisigaw. At si Lola na umiyak. At dugual ka. Natakot ako na hindi na kita muling makikita, Ma. Bilis, kunin niyo ang batang yan. Huwag. Ma! Huwag mo silang payagang kunin ako. Bitawan niyo ako. Gusto ko si Mama. kita mo, Emma. Kung lalaban ka sa mga Aston, pwede kitang puksain, na para bang hindi ka nag-exist. Alamin mo ang lugar mo. Ang pagiging blood bag ng anak mo para sa akin, ang pinakamalaking biyaya na mangyayari sa kanya. James Aston. Mia Bell. Ang buong pamilya mo ay dapat magdusa sa impyerno. Magbabayad ka para sa mga ginawa mo. Theo. Nasaan ang mama ko? Theo. Dad, tulungan mo ako. Ayoko mamatay. Huwag kang matakot, hindi ko papatayin ka. Kailangan ko lang ng kaunting dugo mo, yun lang. Pero sabi ni Mama, tuduguin mo ako hanggang mamatay. At mamamatay ako. Hindi. Theo, huwag mong pansinin ang sinabi niya. Ang mama mo ay gustong saktan. Ang pinsan mo, Lucas. Magmadali, dalhin mo ang bata. Mr. Aston Sr., hindi ko siya mapigilan. Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Patulugin mo siya at dalhin. Mr. Gray, malapit na kami sa bahay ni MS Lynch. Bilisan mo. Zach, handa na ba ang mga tauhan mo? Opo, sir. Sila ang pinakamahusay. Papunta na sila. James, baliw ka. Anak ko siya. Owen, anak mo siya. Magsalita ka. Pigilan mo sila, duwag. Sabi ni Mr. Aston Sr., kaunting dugo lang yan. Sa ngayon, ang pagligtas kay Lucas ang prioridad. Sabi ni James, aasikasuhin niya. Ang lahat. Magiging maayos si Theo, kaya tumigil ka sa pag-iyak. Inililigtas niya ang buhay ni Lucas. Kayo at ang anak mo ay dapat magpasalamat, na may silbi ka na. Si Mr. Aston Sr. Ang bahala sa inyo. Baka nga, bigyan ka pa niya, kaya tumigil ka sa pagpapanggap na biktima. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Theo. Pakawalan mo siya. Bata lang yan. Pakiusap. Oh, anak kong mahal. Mr. Aston Sr., nakikiusap ako sa inyo. Pakawalan mo siya. Mga halimaw kayo. Pinag-try pa ng isang bata. Diyos, tulungan mo kami.
James Aston, pahintuin mo ang mga tauhan mo at pakawalan si Theo. Ako ang abogado ni Emma. Itigil mo ito ngayon din, o haharapin mo ang batas. Binabanta mo ba ako, gamit ang batas? Sa Elwood, ang salita ko ang batas. Sino ka para bantaan ako? Isa ka lang bang abogadong walang-wala, huwag kang makialam. Kung lalabanan mo kami, hindi ka natatagal pa ng isang araw sa lungsod na ito. Tigilan mo ang panghihimasok sa aming negosyo, umalis ka na. Sigurado ka ba dyan? Tingnan mong mabuti ito. Nakuha ng microcam na ito ang lahat. Ang pagsalakay, ang mga banta, at bawat piraso ng karahasan nyo. Lahat ay nakahead, at may audio. Ngayon, nasa akin na ang ebidensya. Pakawalan mo si Theo, o ibabaon kita gamit ito. Anong nakakatawa? Tumahimik kayo. Ang ginagawa mo ngayon ay maaaring ituring na pagpasok sa lugar na hindi pinapayagan, pag-assault, at pagtatangkang pag-agaw ng bata. Ito ang patunay. Tapos ka na. Patunay? Saang law firm ka nagtatrabaho? Sige, sabihin mo sa akin. Hayaan mo akong makita kung anong klaseng incompetent boss mo, ang isang hindi nagawang kontrolin ka. Upright Legal, at ako ay isang partner. Yara Ziegler. Upright Legal. Yara Ziegler. Liam ay may lakas ng loob. Hi, Mr. Aston Sr. May kailangan mo ba? Liam, kilala mo ba ang Yara Ziegler? Siyempre, may ginawa ba siya para magalit sa'yo, Mr. Aston Sr.? Tinago niya ang pag-film sa akin, threatened me, at balak akong dalhin sa korte. Mr. Aston Sr., please calm down. I promise she acted on her own. Wala itong kinalaman sa law firm ko. I-fire ko siya agad. Hindi lang basta-basta mong itatakwil si Yara. Gusto ko ring ipawalang bisa ang lisensya niya sa pagkaabogado. Ayoko makita ang pangalan niya sa kahit anong law firm sa Elwood. Sige. Hayaan mo sa akin. Magagawa ito. Pangako ko, aalisin ang pangalan niya sa industriya, at hindi na siya magiging problema. Imposible ito. Sino ka ba? Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si James Aston ng Aston Corp. Aston Corp, ang tycoon ng distrito. Dapat ikaw ang abogado na kinuha ni Emma. Sayang, nadamay ka niya. Ang legal team ko ay makikipag-ugnayan sa industriya para ay shut out ka. Say goodbye sa career mo, MS Ziegler. Nadamay ako ni Emma. Makinig kang mabuti. Magbibigay ako ng way out para sa'yo. Ibigay mo sa akin lahat ng video evidence na meron ka. Hindi lang ako magpapatawad sa'yo. Kukuha rin ako sa'yo para sa legal department ng Aston Corp. Ang salary at benefits mo ay magiging attractive. Sayang. Hindi, Yara, huwag. Emma. Tapos na ang utang na loob natin. Napakagandang desisyon, MS Ziegler. Alam mo kung paano sumunod sa agos. Maligayang pagdating sa Aston Corp. Para ipakita sa'yo na seryoso ako. Ipapaalam ko sa'yo ang isa pang sekreto. Mayroon din ako kasabay na audio recording. Simula nang dumating kayo, ang satellite phone ko ay nakatawag. At ang assistant ko ay nagre-record ng lahat. Dapat ko bang i-delete ang ebidensya? Hindi mo kayang i-block ang satellite phone call, sa huli. I-delete mo, syempre. Ipapadala rin ng assistant mo sa akin ng kopya. Hindi maganda ang kahihinatnan mo kung magloko ka sa akin. Syempre, wala akong lakas ng loob. Tatawag ako sa kanya ngayon. Emily, ipadala mo ang ebidensya sa pulis ngayon. Sabihin mo sa kanila ang ilegal na pagkakakulong, pagmamalupit, at pag-agaw ng bata. Dad, tinawag niya ang pulis. Tinawag talaga niya ang pulis. Wala na tayo. Aaresto tayo ng pulis. James, tumigil ka sa ginagawa mo. Pakawalan mo ang Emma, Theo, at ang pamilya nila. Kapag sumuko ka, baka magkaroon ka ng pagpapalagay.
Magaling, Yara. MS Ziegler. Yara, naghahanap ka ng problema? Sa tingin mo, mapapatay mo ako at makakalayo ng buhay? Mga tauhan, kunin ang telepono. Iyan ang magtuturo sa'yo. Ibigay mo sa akin. Pagkatapos ko sa'yo, magiging mas mabuti pa ang mamatay. Susugatan ko ang mga daliri mo, isa-isa, at tanggalin ang dila mo. Ito ang magtuturo sa'yo para maging abogado at i-record ang lahat. Hindi. Austin. Theo. Mahal. Salamat. Nasa akin ka. Linisin ang lugar sa loob ng 1 minuto. Huwag hayaang makalayo kahit isa sa kanila. Sino ka? Paano mo nagawa ang lumaban sa mga Aston? Ang sinumang maghasik ng pinsala sa Theo at Emma ay mamamatay. Sino ka ba? Parang nagkita na tayo dati. Medyo familiar ka sa akin. Ginoong Aston Sr. Hindi ako makapaniwala na sinampal mo siya, ang kapal ng mukha mo. Nasaan ang mga bodyguard? Hindi, H, huwag mo akong tingnan. Hindi ko kasalanan. Wala namang ginawa si H. Hindi ko kasalanan. Anong lakas ng loob mo para sampilan ako? Alam mo ba kung sino ang nilabanan mo? Alam ko, galing ka sa Aston Corp, at kahabag-habag ka. Sino ka? Anong pakay mo? Nasaan ang mga bodyguard ko? Nasaan sila? Tumahimik. May PhD siya sa medisina. At siya ang nangungunang siyentipiko ng Grey Corp. Dinidevelop niya ang bagong gamot sa cancer, ang Life Arc. Siya ang nag-iisang legal na tagapagmana ng pamilyang Grey. Ang magiging leader ng $1 trilyong na imperyo ng negosyo. Siya ang nag-iisang anak ko. Si Austin. Kaya, ikaw si Mr. Gray, anak ni Tom. Pasensya na sa paghamak ko kanina. Tom, pasensya na, hindi ito pagkakaintindi. Naalala ko pang karga-karga ko si Mr. Gray noong bata pa siya. Wala akong kaibigang walang utang na loob at kahabag-habag na tulad mo. Tom, dahil sa mga utos mo, utang ko ang karamihan ng kita ng Aston Corp sa iyo. Ang negosyo natin sa mga pantalan, at sa Hogsworth Development Zone, ay hindi magiging posible kung wala ka. Wala ako, kung wala ang suporta mo. Nagtrabaho ako para sa iyo araw-gabi sa loob ng 20 taon. Siyempre, magkaibigan tayo, HMPH. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na, lahat ng pakikipagtulungan ng Grey Corp at Aston Corp ay titigil na. Ang lahat ng pondo ng Aston Corp sa Grey Corp ay IP freeze. Ibabawas ko rin ang lahat ng pondo sa proyekto at haharanggan ng supply chain. Lahat ng natapos na proyekto ay dadaan sa muling pag-audit at ang mga multa ay ipapataw. Kung gagawin mo ito, mabubuwag ang Aston Corp sa loob ng 3 araw. Wala akong pakialam doon. Tom, pasensya na. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Ano ang nagawa kong kasalanan sa pamilya Gray? Awa? Nang dukutin mo at ng mga hamak mong tauhan ng anak kong babae, naisip mo bang maawa sa kanya? Anak, Ang babae ba na may RH negative na dugo sa Everwell Hospital? Ang anak mo. Ikaw at ang pamilya mo, sinubukan niyo kaming habulin at patayin. Ginoong Aston Nayay. Akala mo napakalakas mo. hindi. Malaking pagkakamali ito. Siya ang may kasalanan. Si Emma. Plano niya ang lahat ng ito. Eksakto. Siya ang nagplano ng buong bagay at naghanda ng bitag. Malinaw na sinusubukan niyang maghasik ng away sa pagitan natin. Ginoong Gray. Pakinggan mo muna ako. Si Emma. Siya ang utak sa likod nito. Si Emma. Ginoong Gray. Gawa lahat ito ni Emma. Ginamit niya kami. Tumahimik ka. Ang alam ko lang ay, Emma ang nagligtas sa Clara nung sinubukan yung saktan siya. Hindi ako makapaniwala. Ang babae na may RH negative blood ay anak ni Mr. Gray.
ang heiress ng Gray family. Mr. Gray, kahabagan. Hindi ko alam na anak mo siya. Mr. Gray, pakiusap. Dapat kang magpatawad sa amin. Putang ina mo. Mag-apologize ka sa Mr. Gray ngayon. Mr. Gray, sorry kami. Kasalanan namin. Sorry kayo. Naaalala ko, nung hinampas mo ang car window ko, sinabi mong babayaran mo ang buong pamilya ko. Huwag kang maglakas loob umalis. Makinig, kung may mangyari sa grandson ko. Babayaran ko ang buong pamilya mo. Ihinto ang kotse. Jang A66666. Ihinto ang kotse. Jang A6666. Hindi ko alam na nasa kotse ka. Hindi ko dapat sinabi yun. Napaka-sorry ko tungkol dyan. Napakasuklam ko. Napakatanga ko. Nagkamali ako. Timothy, ipakita mo ang kahabagan sa amin. Ang pamilya ko at ako ay mga lapdog mo pa rin. Wala kami kundi loyal sa'yo. Ako ang faithful pawn mo, at gagawin ko ang lahat ng hiling mo. Pawn, hindi ka karapat-dapat. Para sa 20 years na inialay ko sa iyo, ipakita mo kahabagan sa akin at sa pamilya ko. Naging gracious ako sa iyo ng 20 years. At binayaran mo ako sa pagkidnap sa anak ko. Gawin mo ngayon, dalhin sila sa police station. Bibilang ako hanggang 3. Pagkatapos noon, gusto kong mawala silang lahat. Ginoong Gray, pakiusap, patawarin mo kami. 1. Ginoong Gray, pasensya na, naging tanga ako, nagkamali ako. 2. Huwag, Ginoong Gray, hindi namin dapat ginawa iyon. Nagkakamali kami. Ginoong Gray, Tom. 3. Emma, pasensya na. Huli ako. Hindi kami ang may utang na loob sa'yo. Kung wala ka, baka may masamang nangyari sa amin. Nako, Theo. Halika rito, tingnan kita. Ang mga katangian mo. Mukhang mukha sila sa mga katangian ni Austin. Kawangis na kawangis mo siya. Ha ha ha. Halika rito, apo kong mahal. Kinong masakit. Sige. Emma, ano ba talaga ang nangyayari? Paano pwedeng maging lahi ng pamilyang Gray si Theo? Oo, Emma. Pamilya lang kami. Paano kami makakonekta sa mga Gray? Ay, nako. Pakalma ka. Nagpatest ako ng paternity, at ang dugo ng mga Gray ay tiyak na dumadaloy sa mga ugat ni Theo. Paano posible yon? Emma, ipinanganak ba si Theo Salie? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kapalaran ang nagdala sa amin dito. Makinig kayo. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na, Emma Lynch ang aking anak na babae. At, si Theo Bell ay opisyal na isa sa mga Gray. Naintindihan, sir? Kamukha niya talaga. Si Theo ay walang duda. Kopya ni Austin. Ang sweet kong apo. Hawakan kita. Halika rito. Naghintay ako sa iyo ng 10 taon. Matagal na kaya, ang buhok ko ay nagiging kulay gray. Talaga bang lolo ko ka? Oo, sweetheart. Anong gusto mo, Theo? Kahit ano pwede mong hingin. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para maging masaya ka. Ha ha ha. Theo, tawagin mo ako ng lolo. Hindi, gusto ko ang mami. Ha ha ha. Hay nako, Emma. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ang mga Gray ay pamilya rin ni Theo? Tama siya. Hindi ba Owen ang tatay ni Theo? Tatay, nanay, paumanhin po. Ha? Emma, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi na kailangan ng formalidad na ito. Ginoong Gray SC. Austin, pakiusap tanggapin ang aking paumanhin. Nagsinungaling ako sa inyo. Sa totoo lang, si Theo ay hindi isa sa mga Gray. Sandali lang. Anong sinabi mo? Nakita ko ang resulta ng paternity test. Malinaw na nakasaad doon na. Si Theo ang aking apo. Ang resulta ay tunay. Ngunit ang sample ay hindi. Kanina pa ng gabi, bumalik ako sa paaralan para kunin ang homework ni Theo. Narinig ko ang sinabi mo sa silid-aralan.
Hanapin ang sipilyo ni Theo, at ilagay sa nakaselyadong bag. Sa pamamagitan nito, maaari tayong maging sigurado kung siya nga ang anak ni Ginoong Gray. Naiintindihan, Ginoong Wilson. Gawin mo ito. Pasensya na. Nang marinig ko ang usapan ninyo, pinalitan ko ang sipilyo ng mga bata bago mo pa makuha. Akala mo'y nakuha mo ang field sample ni Theo. Pero kay Clara pala iyon. Kainis ka. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako? Niloko kita. Gusto kong isipin ninyong lahat na si Theo ay tunay na isang Gray. Ito lang ang paraan para magalit ka, Ginoong Gray SC. Para mapadala mo ang pinakamahusay mong bodyguard para protektahan si Theo. At gawin ang lahat para durugin ang mga Aston. Kaya, puro palabas lang pala. Nang iligtas mo si Clara. At nang magkita tayo. Pinlano mo ang lahat. Ginawa mo ang lahat ng ito para lokohin ang pamilya ko. Austin. Para sa isang layunin ko lang ginawa ito. Kailangan kong panatilihing ligtas si Theo. Para doon. Gagawin ko ang lahat. Lolokohin ang lahat at sasamantalahin ang bawat pagkakataon. Kasama na ang pamilyang Gray. Hindi ito possible. Hindi ka ganyan noon. Naging mahina ako noon. Pero nanay na ako ngayon. Sinasabi mo ba sa akin na wala na akong apo? Hindi pwedeng mangyari yon. Anong ginagawa mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong putulin ang buhok ni Theo gamit ang iyong sariling kamay. At dalhin ito sa isang mapagkakatiwalaang institusyon para sa paternity test. Wala kang iba kundi isang sinungaling. Anong panlilin lang ang sinusubukan mong gawin ngayon? Tatay, hindi ganoon si Emma. May hindi pagkakaunawaan dito. Sinusubukan lang niyang protektahan ang kanyang sariling anak. Tanggang tao. Anong klaseng gay uma ang inilagay niya sa'yo? Siya mismo ang nagsabi. Ginagamit ka niya. At inaabuso ang nararamdaman mo para sa kanya. Sige. Nakakatakot siya. Theo, okay lang. Hayaan mo si Lolo. Hayaan mong kumuha si E. Gray SC ng isang hibla ng iyong buhok. Matatapos din ito. Theo, huwag kang matakot. Magiging okay lang ito. Titingnan ko lang ang iyong buhok. Gawin mo agad ang paternity test. At gusto kong bantayan mo ng mabuti yan. Mr. Gray Sr., ayos na yan. Emma, hindi mahalaga kung ano ang resulta. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Marami na akong nakilalang tulad mo. Gagawin mo ang lahat para makuha ang gusto mo. Makinig kang mabuti. Kunin mo ang anak mo at umalis kayo. Sa Elwood ngayon din. Ayokong makita kang muli. Tatay, hindi mo pwedeng gawin to. Muntik nang mapatay ng mga Aston sina Emma at Theo. Kailangan niya ng tulong ngayon. Hindi itataboy ng walang matinong dahilan. Naniniwala akong may dahilan siya sa ginawa niya. Hindi ganoon si Emma. May PhD ka, sa pangalan ng Diyos. Nagtitino ka pa ba? Siya ba ang nagpa? Sira sa isip mo? Nagtitino ba ako? Baka may nararamdaman ako para kay Emma. Pero walang kinalaman yun dito. Sa ginagawa mo, iba ka ba kay James? Inaabuso mo lang ang kapangyarihan mo. Nagkamali man si Emma. Ginawa niya yon para protektahan si Theo. Hindi mo pwedeng gawin to sa kanya. Buisit ka talaga. Mga gwardya, ibalik niyo siya sa kotse. Bitawan niyo ako. Emma, sabihin mo sa akin ang totoo. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? Austin. Diretso lang. Nagsinungaling ako sa'yo. Pero hindi ko sinasadya na lumapit. Ang pagligtas kay Clara ay aksidente lang. Hindi ko ito pinlano hanggang dito. HMP, anong nagpapalagay sa'yo na paniniwalaan pa rin kita? Wala akong pakialam kung maniniwala ka sa akin. Tiwala ko sa'yo, hindi kita pinagdudahan kailanman. Austin. 2 beses kitang iniligtas. At minsan kitang nilinlang. At ikaw naman ang nagligtas sa akin ngayon. Tabla na tayo. Simula ngayon, maghihiwalay na ang ating mga landas.
Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig na pinapauwi ka na niya? Hindi ka pa rin makapag-move on sa kanya. Dalhin niyo siya. Emma, ipapangako ko sa'yo na patutunayan ko ito. Hintayin mo ako. Patutunayan kong inosente ka. Hindi ka ganoong klaseng tao. Hintayin mo ako, Emma. Nanay, mahal mo si Mr. Dre, di ba? Matagal na iyon. Theo, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, tututol ka pa ba sa diborsyo? Hindi, kailangan mong magpadiborsyo. Kung walang mag-aalaga sa'yo sa hinaharap, ako na. Austen, Yara, ano bang pagkakataon? Nandito rin ako para magpa-carwash. Talagang hindi mo ako napansin sa bahay ni Emma kanina. sorry. Kanina, nakatuon lang ako sa Emma. Mag-usap tayo privately, tungkol ito sa Emma. Huwag kang maglakad. Pinagbabawal ko ang pagbanggit mo ng Emma sa harap ni Austen. Mr. Gray Sr., may tanong lang ako para sa kanya. Aalis ako pagkatapos. Austen, naaalala mo ba na hinayla ka ni Emma palabas ng apoy, pagkatapos mong pasabugin ang laboratorio? Tara na. Nailigtas niya ang lahat sa laboratorio. Gusto ng paaralan na parangalan siya. Pero bakit niya binigay sa amin ang credit? Kasi palagi naman talagang hindi makasarili si Emma. Narinig mo ba siya, Ginoong Gray? Inilagay ni Emma sa panganib ang buhay niya para kay Austen at Clara. Hinayla niya ang mga estranghero mula sa isang sunog. Pero hindi man lang niya inangkin ang lahat ng kredito. At akala mo ginamit ka lang niya. Eh yung panloloko na ginawa niya ngayon? Ginawa niya yon dahil wala na siyang ibang choice. Literal na kukunin ni James ang dugo ni Theo. At gusto ng mga Bell na pareho silang mamatay. Matagal na siyang umibig ng palihim kay Emma sa loob ng 8 taon. Kung hindi siya sumugal, dapat bang panoorin niya lang na mamatay si Theo? Ang mga Gray ang huling pag-asa niya. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo kung ano ang nakakatawa, pwede sanang itago ni Emma ang lihim. Pwede sana siyang magkaroon ng komportableng buhay. Pagkatapos sumali ni Theo sa pamilyang Gray, pero hindi niya ginawa. Mas gusto niyang sabihin ang totoo kaysa magsinungaling. Dahil tanga siya, na mas gusto pang pasanin ang lahat ng sisi. Tay, tama si Yara. Hindi nagsalita ng totoo si Emma hanggang sa mapatumba ang mga Aston. At ligtas na si Theo, hindi na niya kailangang magsinungaling pa. Tama ang ginawa niya sa lahat. Pero kami ang nagpabigo sa kanya. Ano to? Makikita mo ang ebidensya dito, Austen. Oras na para bayaran mo si Emma. Papagbayarin mo ang mga Bell at Aston. Anyway, pumayag akong tulungan si Emma nang humingi siya ng tulong. Sinabi rin niya kung gaano kalakas ang kanyang mga kalaban. Pero sinabi ko lang sa kanya na isusugal ko ang lahat para mabayaran siya. Tay, Austen. Mukhang may punto siya. Gusto ko lang talagang magkaroon ng apo, at napakaraming pag-asa ang itinanim ko sa puso ko. Kaya hindi ko matanggap, at nawalan ako ng kontrol. Tay, naiintindihan ko. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na si Emma. G. Gray Sr., malalim ang mga bakas ng gulong sa lupa, malinaw na lubos itong puno. Umalis na si Emma at ang kanyang pamilya. Ano? Hanapin siya. Suriin ang lahat ng footage ng surveillance. Agad. G. Gray Sr. Sumampa na sa freeway ang sasakyan ni Emma 10 minuto ang nakalipas. Wala na ba talaga siya? Diyos ko,
Emma, mas gugustuhin ko pang pag-alitan mo ako, kaysa magtago ka sa akin. Tatay, hindi iyon ang dahilan. Ayaw lang ni Emma na mabaon pa sa utang na loob sa atin. G. Gray Sr., nakuha na namin ang resulta. Ginamit namin ang buhok ni Tio, ngunit nagpapakita pa rin ang test ng pagiging magulang na biolohikal. Paano ito nangyari? Baka naman nadumihan ng sample ngayon. Imposible iyon. Ang mga DNA sample ni Clara at Tio ay ipinadala sa laboratorio, at ang genetic comparison sa ulat ay nagpapakitang sila ay magkapatid na biolohikal. Maliban na lang kung may pangatlong anak si G. Gray, na hindi natin alam. Walang duda na anak niya si Tio. Anak ni Austin si Clara. At kapatid niya si Tio. Ibig sabihin, walang duda na apo ko si Tio. Sinigawan ko si Emma, at pinalis ko ang sarili kong apo, hindi ko kaya. Ako ang pinakamalaking tanga ng siglo. Austin, sabihin mo sa akin ang totoo. Pagkatapos mong magtapos, nakipagtalik ka ba kay Emma? Matagal na ba siyang nagtitiis ng tahimik dahil sa iyo? Tatay, isinusumpa ko, hindi. Hindi nga kami nagkamay sa lahat ng mga taong iyon. Paano niya isinilang si Tio kung gayon? Inaasahan mo bang maniniwala akong bigla na lang siya lumitaw? Iisa lang ang sagot. Noong nasa junior year ako, pumirma ako ng kasunduan para sa City Sperm Bank Charity Project. Bawag si Owen, matapos siyang makasal kay Emma. Sinubukan nila ang IVF? Posible ba yon? Ang apo ko ba ay ipinanganak sa ganoong kamangha-manghang pagkakataon? Bakit hindi nagsalita si Emma kung gayon? Kung nalaman ko lang, na bahagi ng pamilya Gray si Tio, ibibigay ko sana sa kanila ang buhay na nararapat sa kanila. Siguro, hindi rin niya alam ang totoong pinagmulan ni Theo. Umiiyak si Tio. Nang paalisan ko sila, di ba? Apo ko siya, pero ang sama ng trato ko sa kanya. Kasalanan ko ito. Ako mismo ang nagtaboy sa aking apo. Dad, Mr. Gray Sr., Mr. Gray, hindi pa lumilipat ng paaralan si Tio. Pumunta siya roon kaninang umaga. yun na yon, ang paaralan, sigurado ako. Nasusunduin ni Emma si Theo sa paaralan. Harangan ng lahat ng freeway palabas ng lungsod. Wala akong pakialam kung kailangan kong gumamit ng mga helicopter o saliksikin ng buong Elwood. Hindi ko hahayaang umalis si na Emma at Tio. Papa, matatakot lang si Emma kung gagawin mo lahat yan. Kausap ko siya mismo. Ililipat ko lahat ng ari-arian ng pamilya natin sa Tio. Sinusumpa ko sa libingan ng aking ina. Simula ngayon, hindi ko hahayaan ang kahit sino naguluhin sina Emma at Tio. Malaki ang ginastos ng legal team ko para makalabas kayong lahat. Mag-isip kayo ng paraan. Hindi na gaanong oras ang natitira para sa Lucas. Pero, Tio, ay protektado ng pamilya Gray. Wala tayong magagawa. Malinaw na protektahan lang nila si Clara. Ano ang kinalaman ni Theo sa kanila? Eksakto. Kahapon, hindi nila binanggit si Theo. Parang hindi talaga nila pinapansin si Theo. Magpatuloy. Hayaan nating kunin ni Owen si Theo sa paaralan. Siya ang tunay na ama ng bata. At alam ng mga guro yan. Hindi siya mapipigilan ni Emma makita ang sariling anak, di ba? Kapag nasa amin si Theo, maliligtas natin si Lucas. Magandang ideya. Narinig mo? Papa, huwag kang mag-alala. Kapag nagkamali ka ulit, wala ka sa pamilya. Kukunin ko si Tio sa pagkakataong ito. Ano pa ang hinihintay mo? Mamamatay si Lucas kung magpatumpik-tumpik ka. Pero ito na ang huling pagkakataon. Aalis ako pag naligtas na si Lucas. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng $5 million para sa pagtakas mo. Pero kapag ibunyag mo kami, gagawan kita ng paraan gaya ng pagtrato sa mga tridor. Oh, nakuha ko. Malinaw na malinaw. MS White. Kamusta? Ako ang tatay ni Tio. Gusto ko kunin siya sa school ngayon. Mr. Bell, tama ba? Pero hindi pa tapos ang school, at natutulog pa ang mga bata.
Ang totoo, nagka-heart attack ang lola niya, at dinala sa ICU. Si Tio ang pinakapaborito niya, at gusto niya makita siya kahit last time na. Pakiusap, tulungan mo ako. At hayaan mo akong dalhin siya sa ospital. Sige, kunin mo na si Tio. Maraming salamat. Dad. Nandito ako. Tara na. Sumakay ka sa kotse ngayon. Okay. Dad, nasaan ako? Pakawalan mo ako ngayon. Gusto ko ang mama ko. Tumahimik ka. Tara na. Pakawalan mo ako. Ilapag mo si Deo. Mr. Gray, anak ko si Tio. Anong ginagawa ng buong pamilya mo dito? Mr. Gray, ito ay usapin ng pamilya ko. Pamilya mo, kinukidnap ninyo ang anak ko. Wala tayong oras. Naghihintay si Lucas sa atin. Hulihin siya. Subukan mo kung matapang ka. Dad, hindi mo pwedeng saktan si Mr. Gray. Kung hindi, babayaran natin ito sa Mr. Gray Sr. Tumahimik. Gagawan ko ng paraan para iligtas si Lucas. Kung sakali, tatakas tayo sa ibang bansa. Gawin mo. Pakawalan mo ang anak ko. Austin, ano ang gusto mo sa Tio? Hindi naman siya anak mo. Siya nga. Kalokohan. Owen ang ama ni Theo. Siya ang dapat magdesisyon sa kapalaran ng bata. Owen, sabihin mo sa Austin na anak mo si Tio. Mom, Dad. May itinatago ako sa inyo. Actually, hindi ako maaaring magkaanak. Si Tio ay ipinanganak sa IVF. Ano? Hindi ako interesado sa yan. Ang RH negative blood niya ang tanging pag-asa ni Lucas. Dali-dali. Sa pagkakataon nito, gusto kong makuha si Tio. Pagkatapos nito, bibigyan ko ang lahat ng $1 million. Dalhin siya. Sinasabi mo ba sa akin na ama ni Theo ang kasama niya nang umalis? MS, Lynch. Hindi mo alam yun. Divorce na kami ng asawa ko. Ako ang legal guardian ni Theo ngayon. Tigilan mo yan. Tumigil. Theo, okay lang. Nandito ako. Okay lang. Kamay mo. Okay lang ako. Matindi rin ang sugat mo, noong iligtas mo ako sa lab noong mga nakaraang taon. Tumigil. Emma, hindi ko mahawak ang kamay mo noon. Pero ngayon, Dali-dali, mga kasama. Gusto ko si Tio. Honey, ibigay mo si Tio sa akin. Binigyan ako ng pangako ni Mr. Aston Sr. ng $5 million. basura ka. Manahimik ka. Emma. Ibigay mo si Theo sa amin. Kamay mo. Kailangan nating pigilan ang pagdurugo. tumigil sa pag-uusap. Ito ang pagkakataon ko, para maprotektahan ka at ang anak natin. Either ako ang aalis kasama si Tio, o mamamatay kayong lahat. James. Sino? Ang pinagbantaan mong patay? James. Bastardo ka. Sinong? Pananggakuan mong papatayin? Tom. Nagustuhan ko ang ginawa mo. Ito talaga ang paraan para protektahan ng pamilya mo. Siyempre, James. Babayaran mo to. Sugod. Tom. Anong ginagawa mo? Paano mo? Naging handang labanan ako para sa Tio? Lalabanan kita hanggang sa huling hininga ko. Makinig kang mabuti. Ang apo ko ay Tio. N. Gray S. Sinabi ko sa'yo, hindi si Theo. Pasensya. Emma. Kasalanan ko lahat. Ako'y naging mayabang. Napakatanga ko, na halos pinalayas ko ang apo ko. MS. Lynch.
Mr. Gray Sr. ay nagretest ng paternity gamit ang buhok ni Tio, at meron na kami ng resulta. Mr. Gray ay ang tunay na ama ni Tio. Paano nangyari yon? Hindi posible. Hindi dapat si Theo ay isang Gray. Gagupitin ko ang dila mo kapag nagsasalita ng kalokohan. Emma, pasensya na, magkakamag-anak tayo. Pakiusap, paalisin mo kami. Emma, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Pakiusap. Huwag mo kami i-report. Nakalabas kami sa bail. Hindi kami makakalaya kung mahuli kami ngayon. Ngayon nagmamakaawa kayo. Parang naalala ko, sinabi ni Emma sa inyo, na huwag kayong magpakalayo. Kung hindi, darating ang araw na kayo'y magmamakaawa sa kanya. Ha, Emma, huwag kang mag-alala. Kapag nagmamakaawa kami sa'yo, lahat kami ay tanga. Well, tandaan mo ang sinabi mo. Emma, pakawalan mo na kami. Nakikiusap ako sa'yo. Hulihin sila. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako ang may kasalanan. Sila ang nagpilit sa akin. Ginoong Gray, Emma. Ilang taon na akong tatay ni Tio. Kailangan mong patawarin ako. Tumahimik ka. Hiwalay na tayo. Wala nang kinalaman si Theo sa pamilyang Bell. At tatay pa ang tawag mo sa sarili mo. Dalhin niyo silang lahat. Theo, makinig ka sa akin. Apo kong mahal. Kailangan mong iligtas ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tom, sobra na ang ginagawa mo. Kung sisirain mo ang pamilya ko, madadamay ka rin. Masyado kang mayabang. HMPH, anong dapat kong katakutin? Ibigay ang ebidensya sa pulisya. Gusto kong mag-overtime ang legal team para magtrabaho at aidmanda ang mga basurang ito hanggang sa masira ang buhay nila. Naiintindihan, Ginoong Gray Sr. Dalhin niyo sila. Tumayo ka, tumindig ka, tumayo ka na, lakad na. Theo, huwag kang matakot. Sinundo ko lang sila sa lugar na dapat nilang puntahan. Huwag kang matakot. Ang dami mong dugo. Pumunta tayo sa ospital. Okay lang. Emma, mukhang napakaswerte ko. Pinili mo ang sperm na idinonate ko para sa Lia. Ngayon, sapat na ba ako? Para maging tatay ni Theo? Nagdeklara ng pagkabangkarote ang Aston Corp, at ang tagapagtatag nito, James Aston, at ang pamilya niya ay naaresto sa maraming kriminal na kaso. Ang kilalang abogado, Yara Ziegler, opisyal na sumali sa legal team ng Gray Corp, sinabi niya na siya ang mangganguna sa mga kaso laban sa James at ang ibang mga individual nakasangkot sa kaso kasama ang legal team sa kanyang likuran. Tio, tingnan mo. Ang mga masasamang tao sa TV ay nakuha na ang kanilang kaparusahan. Tama? Wala na ang makakapang-asar sa'yo. Theo, pwede ba ako magtanong sa'yo ng isa pang pabor? Ano ito, Clara? Pakinggan mo ako. Gusto ko ng isang tatay at gusto mo ng isang nanay. Ang nanay mo ay kahanga-hanga, maganda at matapang. Kaya, pwede mo bang hayaan ng Miss Lynch? Maging nanay ko rin? Walang paraan. Bakit? Hindi mo na ba ako gusto? Hindi yon. Clara, ikaw ang pinakamahusay. Pero kung gusto mo ang nanay ko maging nanay mo, kailangan nung hayaan ng Mr. Gray maging tatay ko din. Hindi ako sasang-ayon dito hanggat hindi yon nangyayari. Kung hindi ang nanay ko ay magtatapos na nawalan. Sige, kakausapin ko ang tatay tungkol dito. Hoy, bumalik ka. Sila ay busy ngayon. Hintayin natin hanggang sila ay tapos sa kanilang trabaho. Nagawa ko ito. Emma, tingnan mo ito. Ito ay isang flawless data. Ito ay lumampas sa limit. At ang lahat ng indicators ay nasa optimal range. Ang stability ay lumampas sa predicted requirement. Habang ang side effect nito ay mas mababa kaysa sa ibang mga gamot sa merkado. Austin, talagang nagawa natin. Talagang nagawa natin. Ang life arc ay nalikha. Emma, ang galing mo, lalo na sa pag-adjust mo ng final synthetic pathway. Kung wala ka, baka hindi ko ito matapos. Emma, salamat. Hindi sapat ang pasasalamat ko. Hayaan mo akong umalis. Nakatingin ang mga bata.
Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Masyado akong excited. Well, tinatanggap ko ang apology. Pero, hindi ba sa tingin mo, harassment iyon? Hindi. Ako lang. At iyon ang dahilan kung bakit hinahalikan kita ngayon. Ngayon, parehas na tayo. Anyway, dapat ba nating i-compile ang mga dokumento para sa clinical trials? Ang life arc. Nararapat sa pinakamabilis na approval process. May iba pa. Gusto kong itanong sa iyo. Si, Ikaw ang heir ng Gray family. So, bakit hinayaan mo ang family fortune mo? At nagpatuloy sa pag-develop ng cancer drugs. iyon ang dahilan kung bakit nag-aral ako ng medicine. At ito ang pasan kong burden. Emma, ang mom ko at ang wife ko, namatay sa cancer. Pasensya na. Hindi dapat ako nagtanong. Ano ang silbi ng family fortune ko? Kung hindi ko mapapaligiran ang mga taong mahal ko, ano ang silbi ng lahat ng pera? Kung ang gamot na ito ay makatutulong sa mga tao tulad ng mom ko at wife ko, ang mga pamilya nila ay hindi kailangang mawalan ng mahal sa buhay. Iyon ang nagbibigay halaga sa lahat ng ito. Theo, tingnan! Nagkakamay sila! Parang maayos ang takbo. Sa dad ko at mom mo. Sila ang magiging mom at dad natin.